ang pinakamataas sa pagpupuli, pagdiwala at pagsamba at pagkakilay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Doble kong paggalang pagrespeto sa ating mga magulang sa mahal Panginoon at sa mga aral at tulong na kailanman ay hindi natin malilimutan ang ating minamahal, kagalang-galang ang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida at ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa mga beloved children, whole Almeida families, at sa ating beloved preachers, sa panguna po ng ating beloved preacher reunion, at sa ating pong bisita, sa ating pong beloved preacher, Nandi Manala, praise the Lord. Ako po'y nagagalak dahil po muli ko po kayong nakasama sa lugar na ito, praise the Lord, at ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak, isa pong magandang hapon na po. At sa inyo po mga minamahal ko na kapatiran na mainit naglilingkod sa mahal Panginoon, isa pong magandang hapon po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, siya ko lang po, lubos po ako nagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil isa po muli po ako na nakapagpasalamat sa inyong harapan. Taon 1992 kami nasave sa banal na gawain ng ating pinakamamahal pa Iso Cristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung saan mga minamahal ko, yung aking mahal na ama, siya po yung may karamdaman na hepabi, na ito po mga minamahal ko ay tinaningan na ng doktor na 3 buwan na lang daw po ang itatagal ng aking mahal na ama. Yung po mga minamahal ko na aming mga pananim, mga lupain, aming tahanan, mga hayupan, ito po yung aming naibenta dahil po gusto namin humaba pa yung buhay ng aking mahal na ama, kung saan po kami may nababalitaan na magagaling na doktor o albularyo, binibenta po namin yung aming mga ari-arian upang matustusan yung gamutan ng aking mahal na ama. Subalit sabi ng mga doktor ng mga albularyo, 3 buwan na lang daw po ang itatagal ng aking mahal na ama. Pagkalipas po mga minamahal ko ng mga ilang araw, dumating po yung aking mahal na lola sa aming tahanan sa dago po ng Santa Elena, Camarines Norte. Nakita po ng aking mahal na lola yung pong aking mahal na ama. Sabi po na aking mahal na lola sa aking mga magulang, ang iyong asawa may pag-asa pa. Sumama kayo, dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung saan yung mahal na asawa yan ipagagalingin ng ating pinakamamahal Panginoon. Alam niyo po mga minamahal ko, praise the Lord, hallelujah. Hindi po sila nagdalawang isip, agad po sila sumama sa ating banal na gawain. Pagdating pa lang po mga minamahal ko sa gate ng ating bahay-sambahan sa daong ng Santa Elena, sila po ay may bumuhos po sa kanila kakaiba na malamig na bagay mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo po mga minamahal ko, sabi ng preacher pagkatapos ng mga aral, sabi niya, kayo ba may karamdaman? Lumapit kayo sa unahan, tanggapin mo ating pinakamamahal Panginoon sa Kristo dahil daan pagagalingin ang inyong mga karamdaman. At kung kayo naman may problema, lumapit din kayo sa mahal Panginoon dahil daan ay aalsin ang ating pinakamamahal Panginoon. Alam niyo po mga minamahal ko, lumapit po ang aking mga magulang, tinanggap nila ang ating pinakamamahal Panginoon sa Kristo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po mga minamahal ko, yung aking mahal na ama, ito po hindi pwede mapagod dahil pag ito po yung kaunting galaw, ito po yung agad napapagod mga minamahal ko. Dahil natin mga minamahal, wala pa tayong bautismo. Pumupunta pa po kami sa ilog para doon bautismuhan ng mga baguhan. Yung pong aking mahal na ama papunta sa bautismuhan kasama mga manggagawa. Pagdating daw binabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal pa Iso Kristo. Sa unang panalangin natin minamahal ito na may pastor. Siyempre pinagaling ng ating pinakamamahal pa Iso. Hallelujah! Sabi ng doktor ng mga minamahal ko, 3 buwan na lang daw po ang itatagal ng aking mahal na ama.
Pinagmamasdan na ang mahal ang may kanyang pakiramdam kung sa iingalin na mapapagod. Pagdating po mga minamahal sa church, sabi na ako, mahal Ama, pinagaling na ako ng malapad mo. At hindi na yun mga minamahal ko, ako ilubos na ipapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Kung nakikita niyo po kung mga minamahal ko na ganito ang aking kalagayan, dahil simulat sa kung mga minamahal mo, ako ipinanganak na ako mahal na ina. Ako po ay ganito na, enburang po ako mga minamahal. At dati-dati mga minamahal ko, hindi po ako makapagsalita. Dahil po yung aking kabilang dila ay nakadikit po sa aking alamala. At hindi rin po ako makatayo ng mag-isang ganito. Hindi rin po ako makaupo. Dahil kung alam niyo po mga minamahal ko yung luno, gano'n na gano'n po ako mga minamahal ko. Na walang lakas ang mga buto, walang lakas ang mga kalamnan. Gano'n na gano'n po ako mga minamahal. Ang sabi po mga minamahal ko ng ating preacher sa daw ng sa daw po ng Camarines Norte, sabi, pumunta ka sa main church, ipalihas mo yung anak, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal ko, tumugin po kami mga minamahal, pumunta po kami sa daw ng main church, kung saan nandun po ang ating minamahal, galing-galing at pastor, Willie Estrada Almeida. Siya po nangangaral sa daw ng Kunetaas Tudong. At pagkatapos po mga minamahal, mga aral ng ating minamahal, galing-galing, mga pastor, pinunta po ako ng mga prayer warrior. At ako po'y dinala sa ating minamahal, galing-galing, mga pastor, Willie Estrada Almeida. Ako po'y inilihan sa ating minamahal, galing-galing, mga pastor. At patong nilang kamay sa aking ulo, ako po'y minalamdaman, ako po'y pinagaling ng malipay ko. Na dati natin mga minamahal ko, hindi nyo maririnig magsalita, subalit ngayon, naririnig nyo ang aking tinig na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Na hindi nyo na ako dati natin makikita nakatayo na mag-isa. Ngayon po mga minamahal, naririnig na ako sa inyong harapan, nakatayo mag-isa sa Panginoon ko. At hindi lang yan mga minamahal ko, hallelujah. Noon nga po, dahil nga po sa aking kabataan, noon mga minamahal, gusto namin yung aking mahal na ama na mapagaling. Ako po mga minamahal yung sa edad kung 3 taon o mag-aapat. Ako po mga minamahal ko yung naranasan ko po magtrabaho sa karnabal. Kung saan ako po pinapalakpakan, pinapanood ng mga tao. Subalit yung po pala mga minamahal ko ay hindi kaya-ayaw sa malapay doon. Hallelujah. Ang gusto po pala ng ating dakilang Diyos, siyang ating purihin, siyang ating panakpagan. Hallelujah. Kaya gusto ko ipapasalamat sa malapay doon. At dahil yan po mga minamahal, ako po ginamit din ng ating dakilang Diyos bilang isang attendance ko sa dakong ng Lucena, San Pablo, Lucena hanggang San Pablo po, mga minamahal ko. At hindi lang yan mga minamahal, sinubok din po kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Ako po'y mag-high school na rin mga minamahal ko na wala po kami sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mag-high school na po ako mga minamahal. Ayaw po ako pag-aralin na ako mga magulang dahil nga daw po mga minamahal sa aking kalagayan. Dahil noon po mga minamahal ko sa totoo lang, ang pangarap ko ay isang maging abogado. Dahil sabi ko sa aking kalagayan, gusto ko, ayaw kong maliitin ako ng mga tao, ayaw kong matamatayin na ako ng kung sino-sino. Dahil ako po mga minamahal ko, nakaranas po ako na ako naitin sa school, pagtawanan at kung ano-ano pa mga minamahal ko ang ginagawa sa akin. Alam niyo po, sabi sa akin, mahal ko mga magulang, bakit ka pa mag-aaral? Hindi ka naman makakapagtrabaho, hindi ka naman makakapag-asawa, ganyan ka lamang. Hanggang dito ka na sa bahay. Alam niyo po mga minamahal ko, hallelujah. Bilang isang bata, napakalaki ng iyong pangarap sa buhay. Gusto mong iahon ang iyong sarili. Dahil sa aking kalagayan, gusto ko pong may marating mga minamahal ko. Pero ibinababa ako ng aking mga magulang. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Ginawa ko po mga minamahal kung alam niyo po yung sidecar na
na yung bisikleta na may safeguard. Yan po ang aking ginagamit upang ipagpatuloy ko yung aking pag-aaral. Naging working student po ako, mga minamahal ko. Pumupunta ako sa bayan ng pamamulot ng basura, ibinibenta ko po ng mga minamahal, yung mga kalakal na yan, para naman tustusan yung aking pag-aaral ng high school. Nakagraduate po ako, mga minamahal ko. At pagdating ko po ng college, gusto ko pa rin mag-college. Sabi ng aking mga magulang, huwag ka na mag-college. Yung mga kapatid nila ang pag-aaralin ko. Alam niyo po mga minamahal, nagkaroon ako ng galit sa aking mga magulang. Ako po yung napariwala, mga minamahal, na barkada. Natutunin po ako magbisyo, uminom dito, uminom doon. At hanggang sa ako po mga minamahal ko ay nagkaroon ng karamdaman na ito po ay sakit sa baga, na ako po ay dinala sa ospital, nakumpay na ako sa ospital. Sabi ko sa aking mga magulang, iuwi niyo ako sa ating tahanan dahil dito ako mamamatay. Pag uwi ko po mga minamahal ko ng aming tahanan, pangatang gulay na po ako mga minamahal. Sabi ko din sa aking nanay, tawagan mo yung aking kuya, tawagan mo yung aking ate, dahil gusto ko sila makapiling, makasama para sa huling hininga ko man lang makita ko sila. Tinawagan ko po yung aking kuya sa daon ng San Pablo kung saan mga minamahal ko yung aking mahal na kuya. Siya po ginagamit ng ating dakilang Diyos sa daon ng San Pablo bilang isang manggagawa. Sabi ng aking mahal na kuya, Uday, humingi ka ng tawad sa malapan. Hallelujah. Humingi ka ng tawad ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Kung paano pinagaling yung ating mahal na ama sa kanyang karamdaman, ganyan ka rin pagkagalingin ng malapay ko. Alam niyo po mga minamahal ko, ako po yung humingi ng tawad ng habang sa ating dakilang Diyos. Sa unang panalangin po na ating minamahal, kagaling-galing may pastor, Bautista David Meda, ako po'y pinagaling ng ating pinakamalaki. Hallelujah. Lubos niyo pinakasalamatan sa ating pinakamalapay noon. Nagulat na rin mga barkada ko mga minamahal na akala nila'y patay na ako. Nakita nila ako buhay na buhay. Sabi ng mga barkada ko, buhay ka pa pala. Sabi ko, oo. Dahil ang aking Diyos na pagdinig ko na buhay. Napagkabuti na ating pinakamalapay noon at hindi na niya mga minamahal ko. Sa patuloy ko sa pagdinig sa ating dakilang Diyos, ako po mga minamahal ko ay nakatapos po ako ng 2 years course ng computer programmer ng St. Paul Technician. Kaya pinapasya ng mga isang alipay ko, hallelujah. Dahil may hinip po ang ating dakilang Diyos upang dating mayor namin sa daon ng Lucena. Pinag-aaral na po at binigyan niya po ako ng trabaho. Kaya gusto ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamalapay ko. At hindi na yan po mga minamahal ko. Pumunta po ako ng Maynila at ginamit po ako ng ating dakilang Diyos sa daon ng may kawayan, Bulacan, na kung saan po mga minamahal ko ay Marilaw. Outreach sa Bulacan ng mga minamahal, yan po pinipala na rin na ating pinakamamalpay sa Kristo. Sa unang panalangin po natin minamahal ko dyan ng galang pastor, Bautista David Meda. Ginamit po ako ng ating pinakamamalpay noong Jesus bilang isang dean ministry at sa mga bilangguan, sa mga kapulisan bilang values formation po mga minamahal. Yan po yung gusto kong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, bilang isang manggagawa ng ating pinakamamahal na Jesus, masarap mga minamahal na mahirap, pero yan po mga minamahal ko ay hindi ko pinagsisisihan dahil yan po ang pinagpalan ng ating pinakamamahal na Diyos. Alam niyo po mga minamahal, gigising ako sa madaling araw, mula alas 3 ng madaling araw, magpupuli na po ako na hanggang alas 6 po mga minamahal. Pagdating po ng alas 6 o alas 7, pupunta na po ako sa mga kulungan at upang mag-Bible study, mangarap po tayo mga minamahal.
Pagdating naman po mga minamahal ko ng hapon, diretso po ako sa church, magpupuri ulit mga minamahal ko. Pagdating po ng gabi, pagkatapos ng puri, diretso naman po ako mga minamahal ko sa mga kapulisan. Ganyan po mga minamahal ko ang aking routine, kaya salamat sa malapay ko. Hallelujah! Alam niyo po mga minamahal ko, sabi nga ng aking mahal na kapatid, Kuya, bakit ikaw wala kang trabaho? Ikaw ay isa ka ng manggagawa. Ako may trabaho, pero ikaw nakasakap ka ng mga gamit. Napakabuti ng malapay ng hallelujah. Natanong ako, wala akong mga gamit. May trabaho ako, pero ikaw kinumpleto ang iyong mga gamit. Sabi ko, ganyan pala ako pinagkawal ka. Sa unang padalangin na natin na mahal, ibigay naman pastor, Wildy Estrada Almeida, at alam niyo po mga mahal ko, hallelujah. Sa aking kalagayan na ito, gano'n sa aking mga mahal, hindi ko po kaya tumayo sa inyong harapan, kung hindi sa kabutihan lang ng ating pinakamahal tayo sa Kristo. At dahil hindi na mahal, sa patuloy kong ginagamit ng ating pinakamahal na tayo sa Kristo bilang mga gagawa, alam niyo po mga minamahal ko, hindi ko na po mga minamahal inaasahan na magkakaroon pa ako ng beloved wife dahil sa aking kalagayan na dati noon mga minamahal ko, nagkaroon ako ng girlfriend na isang teacher mga minamahal, subalit ako po ay gusto lamang ipapatay ng kanyang mga magulang dahil sabi nga, hindi ko naman kayang buhagin ng kanyang anak at hindi daw na pinag-aral yung kanyang mahal na anak upang maging asawa lang ng isang kagaya ko. Alam niyo po mga minamahal, nagpakainit ako sa pagdilig sa lumalapay noon, nagpagamit ako. Hindi ko po inaasahan mga minamahal, pinatawag ako ng mga beloved children. Sabi po sa akin ng beloved children, na ating minamahal galang-galang at pastor, Brad, anak, bumaba ka muna sa iyong pagpapagamit kung saan ka man ginagamit sa mga Bible study, sa mga barangay, o bilangguan, mga kapulisan, bumaba ka muna. Sabi ko, opo, sabi ko, praise the Lord po. Sabi nga, hindi ka pumunta tanong kung bakit. May sister dito na nagpapaalam na kayo daw yung magpapakasal. Tuloy niya, hallelujah! Napakabuti na ating pinakamawal kay Jesus. Alam niyo po mga minamahal ko, yung aking beloved wife, wala po sa amin nangyaring ligawan kung sa iba nang liligaw. Pero sa akin po mga minamahal ko, wala po nangyaring ligawan. Ibinigay po siya sa akin ang pinakamawal kay Jesus. Kaya mga minamahal, ikinasal po kami na ating pinakamawal kay Kristo nung yung po mga minamahal ko, ikinasal kami ng 2020 mga minamahal kayo, gusto ko pinapasalamatan sa malapay noon, sa dako po ng Amorato Complex. Kaya gusto ko pinasasalamatan niya sa aking pinakamalapay noon. At hindi lang niya mga minamahal ko, sabi sa akin ng beloved wife ko, mahal ko, hindi na alam mabibigyan ng anak. Sabi ko, bakit? Dahil sabi ng aking ubigay ni, balik na daw ang matalis ko at baog daw ako. Hindi ako nagpiperte. At sa loob ng isang taon, mga minamahal ko yung aking beloved wife, 3 beses daw siya nagkakaroon. Sabi ko sa aking beloved wife, huwag ka mawala ng pag-asa. Kung si Sarah nga nagkaroon ng anak, ikaw pa kaya na anak tayo ng malpay noon. Sabi nga, bonus na lang yung, sabi ko, di bonus yung pagpapala yung nalibunta sa malpay noon. Sumama ka sa akin, nag-ayuno tayo sa dako na may kawayan. Sumama po yung aking beloved wife, nag-ayuno po kami doon ng 5 days. Nag-break po kami dahil nagkaroon nga po sa mga minamahal. After 1 month, mga minamahal ko, hindi po siya nakaramdam ng pagdilihi. Ako po mga minamahal ko yung nakaramdam ng pagdilihi. Na natutulog kami mga minamahal ng alas 8 ng gabi. Na gigising po mga minamahal ng 10 o'clock na nung umaga, ginigising niyo pa po ko. Sabi ko sa aking beloved wife, mahal ko, mag-pregnant test ka nga. Tinawagan niya lang po ako mga minamahal. Sabi ko, subukan mo lang. Ang ginawa niya mga minamahal, sinubukan niya. Ginising niya po ako mga minamahal, ganda alas 3 ng madaling araw. Sabi niya, mahal ko, positive. Tuloy-tuloy ko.
sabi nga po ng doktor, Mrs., ikaw ay cesarean. Dahil nga po mga minamahal ko, ang laki ng gap namin ng edad ng aking mahal na asawa sa akin. Dahil mas bata po ako sa akong binabigay. Sabi ng doktor, cesarean nga po. At nung time na yun, mga minamahal ko ay pandemic pa. Sabi sa akin ng doktor, Brad, umuwi ka na muna sa inyo. Sabi niya, bakit po, Dok? Dahil hindi ka po pwede rito, hindi mo kayang alagaan ng iyong anak at may expose ka sa COVID. Sabi ko sa aking bunso kapatid, banda, ikaw ang makakasama ng aking iyong ate, bantayan mo yung iyong ate. At sabi nga, kuya, kami daw ay mag-swab test. Ipag-pray mo kami na sana maging negative kami. Sabi ko, sige, sa unang panalangin natin minamahal yung galaman, Pastor. Pagkatapos mo minamahal ng swab test, sabi ng doktor, negative po, minamahal ko. Negative po yung dalawa, yung aking mahal na asawa, at yung pong aking mahal na kapatid. At nung pong ako pauwi ng mga minamahal ko, binabaybay ko po mga minamahal ko yung mula Malolo sa Bulacan, to Caloocan, Bellevue, kung saan din po aming tahanan. Nung nasa malinaisip pa lang kami mga minamahal ko, tumawag yung aking mahal na nanay. Sabi sa akin, Udi, yung iyong asawa, si Leia, nanganak na. Hallelujah! Napakabuti na itong pinagmamalapay nyo. Pagdating ko sa aming tahanan, puling-puli ako mga minamahal ko. Hindi ako makatulog, sabi ko malapay nyo, maraming salamat. Hallelujah! At hindi lang yung mga minamahal ko, pagbalik ko po ulit sa Malolo sa ospital, sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, yung iyong anak, hindi lang natin mailalabas. Sabi ko, bakit? Yung iyong anak daw ay may infection sa dugo at malihina dumede at may pneumonia. Sabi ko, naalala ko po mga minamahal ko yung sinabi na ating minamahal yung galing-galang Pastor na yung mga gagawa mga minamahal, inutusan na ating minamahal yung galing-galang Pastor na pumunta sa ating kapatiran upang ilehans. Sabi ko sa mahal ko kapatid, pumunta ka sa iyong pamangkin. Sa unang panalangin natin minamahal yung galing-galang Pastor, ilehans mo na yung iyong pamangkin na siya igagaling. At ngayon na ngayon din lalabas tayo. Pagbalik sa akin ng mahal kong kapatid, sabi niya, Kuya, lalabas na tayo. Pagdating ko po mga naman, pagdating namin sa aming tahanan sa dako ng Bellevue, sabi ng doktor, mahina ng dumede, may karamdaman daw, may pneumonia, may infection sa dugo ng dumede. Pagdating namin sa bahay, dumede yung aking mahal na anak. Malakas po mga minamahal at siya po pinadaling ng ating pinamahal. Hallelujah! Ngayon po mga minamahal, mag-aapat na taon na po yung aking mahal na anak. Malakas po mga minamahal. Wala yung karamdaman na sinasabi ng doktor. Praise the Lord! Yung po lubos na pinagpasalamatan ko sa ating pinamahal pa noon. At hindi lang yung po mga minamahal ko. Kami po ay dinako natin dahil Diyos dito sa lugar na Impanta. Ang barak po namin mga minamahal, magpatayo kami ng aming tahanan sa dako ng Lucena. Dahil kami po mga minamahal ko may lupa din sa dako ng Lucena. Pero iba po mga minamahal ko yung kalooban ng Malipay noon. Dito po kami dinala sa Impanta, dito po sa Pulaway. Kaya gusto ko po pasalamatan sa Malipay noon. At hindi lang yan po mga minamahal. Ako po sa totoo lang, hindi po ako marunong gumawa ng tahanan o mag-design ng tahanan. Subalit pinagkalooban po ako ng karunungan ng Malapay noon. Alam niyo po mga minamahal, yan po ang pinag-aawayan pa ng aking bayaw dahil siya po yung gumagawa at sabi niya sa akin, bayaw, hindi ay pwede, gusto ko ako masunod. Sabi ko, hindi ako nagpapagawa, ako sundin mo. Alam niyo po mga minamahal ko, kumukuha pa
kasi ng mga tao na marunong, na mga formal. Ang gagawin naman po mga minamahal ko ng formal, pupunta po sa akin, sabi ng formal sa akin, boss, ano po ba ang gagawin? At ano po ba ang style? Pinapaliwanag ko po sa formal mga minamahal. Gano'n sa akin mga minamahal, hindi ko po magagawa yung ano ng aking tahanan, yung design mga minamahal. Yan po mga minamahal, yung pinagkakalog sa akin ng malabay noon. Hallelujah. Kaya gusto ko yung minamahal, pinapasalamatan sa ating pinakamamalabay ng Jesus. Hallelujah. Kaya ang lahat po ng kapurihan at ang kalatian at ang pagkakilang at pagsamba ay tayo sa ating pinakamamahal na palusok ng Estipulahan. Praise God. Rodel Connection. Praise God. At po palapakan ating mga tiyo sa patuloy sa ating pinakaman ng Panginoon. Praise God. Kaya ating po pinapaganda ating mga youth choir and singles choir. Praise God. At susundan natin beloved sister Mary Flores. Amen.